Ito yung view ng camera namin sa harap ng store. Maganda yung recording. Pero may tatlong bagay na hindi din niya kayang gawin. At medyo importante para sa akin itong mga ito. Una, pag may sasakyan na nakaparada sa front ng store namin, gusto ko nababasa yung plate number. For the record, para rin sa peace of mind, lalo na pagkagabi. Pero itong luma ko, hindi mabasa ng maayos yung plate number. Pangalawa, gusto ko, alam ko kung may tumatambay sa harap ng tindahan at bahay na. Lalo na tuwing gabi. Wala namang notification tong luma kong camera. Recording lang kasi yung kaya niyang gawin. Kailangan ko pang manood para malaman ko kung meron talagang tao o wala. Pangatlo, gusto ko malaman kung gaano nakatagal nakaparada yung mga sasakyan sa harap ng tindahan at bahay na. At ito yung pinaka-importante para sa akin. Nung isang araw, may nangyari. May nakapark sa harap ng tindahan at parking namin. 2 oras na pala sila doon. Nasiraan pala sila. Hindi ko alam. Nalaman ko lang nung pagka-uwi na namin. Mabuti at nasiraan lang yung tao. Pero paano kung hindi lang sila nasiraan? Yung pala may masamang balak sila. May gustong pumasok dito sa bahay at tindahan. 2 oras, hindi ko malalaman yun. Ito yung luma kong camera, yung Hikvision na 2K camera. 5 taon ko na rin siyang gamit. Mabuti siya sa regular camera. Pero wala siyang license plate detection, wala rin siyang person detection. Matagal ko nang gustong subukan yung Unify camera. Yung network ko dito at wifi ko dito, lahat naka-unify na. Pero yung mga cameras ko, halo-halo pa hanggang ngayon. So this time, 2 bagay ang sinusubukan ko. Una, kung gumagana talaga yung license plate detection at yung person detection ng Unify Protect, yung built-in AI din nila. Pangalawa, mas maganda ba talaga yung G6 Bullet na ipapalit ko dun sa Hikvision na 2K camera? Pero kinakabahan din ako sa isang bagay. Yung mounting position ng luma kong camera, mataas kasi. Mga 3 meters din yung height. So yung angle niya, pababa. Yung problema dyan, yung license plate kasi, vertical. Pagka tiningnan mo yung angle, foreshorten yung plate. Parang squash yung image. Mahirap siyang basahin kahit ng AI. Pero hindi ko rin naman pwedeng ibaba masyado yung pinaglalagyan. Mawawalan kasi ako ng coverage dun sa parking. Tapos, baka mas maabot pa ng mga magnanakaw. So, ito yung tanong ko ngayon sa video na ito. Kakayanin ba nung G6 Bullet yung angle na mataas? O masasayang lang yung bili ko dun sa camera? Kasi mali yung mounting position. Hindi natin malalaman kung hindi natin subukan. Halika, test natin. Okay, dumating na siya. Tara, buksan natin. Wow! Yung box premium. Premium din tong camera. Oh, bakal na bakal. Mabigat. Ito yung para sa POE. Mounting options. Merong camera. POE. Camera. Tapos, mount niya. No? And, mount pa rin po. Para ma-mount mo siya. Ito. Meron siyang ito. Ito, tatlo. Ito. And, ito. Panghigpit. And, 3 screws. Sa unboxing pa lang, panalo na yung build quality. Tara, install natin. Buti na lang, may isa pa akong camera dito sa labas. Yung Reolink ko na nasa gitna ng store ko. 180 degrees kasi siya, so kita niyo yung buong unahan niya. Yun pala, siya yung mag-film nung pag-i-install namin. Kasi nakalimutan ko mag-film habang nag-i-install sa sobrang excitement. Ganito yung nangyari. Kinuha muna namin yung Hikvision, same sa PoE cable. Pero kinulang sa haba, buti na lang meron akong Ethernet extender na nakatago. Kaya nadagdagan ko yung cable na ibaba ko rin yung camera ng mga 2 feet. Tapos inadjust ko rin yung tilt. Pero hindi naman para sa LPR yun. Para sa pinakamagandang coverage ng harap ng store. Yung license plate detection, bonus na lang kung gumagana.
Pero ngayon, let's see kung ano ba talaga yung lalabas sa PC. Okay, ito na yung unang live view ko sa G6 Bullet. Halika, tingnan natin sa Unify Site Manager sa PC ko. Una pa lang, grabe, kita mo na yung linaw. Mas sharp, mas malawak yung field of view. Buong harap ng store, kasama yung kalsada, kitang-kita. Zoom in tayo. Kita mo pa rin yung details. Yung luma kong hick, pixelated na pag ganito ka-zoom. Ito yung hick recording ng same spot. Ito naman yung sa G6 Live. Iba talaga yung quality. Tapos, ito pa. Yung built-in AI ng Unify Protect, real-time, nakikita mo. Vehicle detection, person detection, plate reading. Yung tagal ng oras nung sasakyan na nakapwesto, lahat ng yan native, walang extra setup. Pero yan yung first impression. Yung totoong test, tatry na natin. Una, yung pinaka-importante para sa akin, yung license detection. May 3 parking spots ako sa harap ng tindahan. Pinakamalapit, gitna, at yung pinakamalayo sa camera. Pinakamalapit, accurate. Babasahin niya yung plate every time. May notification pa sa phone. May record sa app. Gitna, accurate din, pero may natuklasan lang ako. Mas reliable yung license plate detection habang nagpaparada pa lang yung sasakyan. Kasi yung plate number, kita pa from a clean angle. Pag nakapwesto na, medyo distorted na yung plate number. Minsan hindi na kayang basahin. Pinakamalayo, unreliable. Yung vehicle type at yung color, detected pa rin naman. Pero yung plate number, minsan, hindi na kayang basahin. Minsan, kaya rin. At kung may sasakyan sa gitna na naka-parking na, at kung may nakapark pa dun sa dulo, nakaharang na yung license plate. So, hindi na gumagana yung license plate detection. So, in fairness, for my use case, yung pinakamalapit at gitna, sapat na. Doon naman usually nakapark yung mga regular customers ko. Pero, ito yung hindi ko inaasahan. Yung person detection. 2 oras ko palang nasusubukan yung camera, 16 na yung na-detect niyang pumasok at lumabas ng tindahan. Lahat may timestamp, lahat may screenshot, lahat may notification kung gusto mo. Naalala niyo yung nasiraan na sasakyan na hindi ko nalaman ng 2 oras? Sa setup na to, kung gumagana tong G6 Bullet, may notification na kaagad ako unang minuto pa lang. May face detection din siya. Kaya niyang i-recognize yung mukha mo. Kaso may bug sa latest UI. Hindi mo ma-assign yung pangalan sa face. Ang workaround na nagawa ko, sa cellphone app ko ginawa. Pero may natuklasan din ako. Yung face detection, hindi reliable pag mabilis maglakad yung tao. Pwede ring factor yung angle ng camera kasi mataas pa rin, may konting tilt. Kailangan pa ng more testing. So, tinest ko rin yung mic. Sa 1 meter, malinaw. Pag 3 meters ang layo mo from the camera, naintindihan mo pa. Pag 5 meters at mas malayo, mahirap na. Lalo na pag may dumadaan na sasakyan. Ingay ng mga dumadaan eh. Mic test 1, 2, 3, 4. 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 Ito yung pinaka-importante para sa automated Pinas, yung Home Assistant integration. Na-integrate ko siya sa Home Assistant, gumagana ng maayos. Pero may isang gap. Yung license plate detection at yung face detection, hindi lumalabas sa Home Assistant na nadetect nila. Ang workaround ko, webhook. Pwede kang mag-setup ng webhook trigger sa Unify Protect. Then, ika-catch mo siya gamit yung Home Assistant automation trigger naman. Medyo manual, pero working naman. Ito yung first automation ko. Pag na-detect yung sasakyan ko sa parking, may announcement, the car has arrived. Maliit na bagay pero yung kind of smart home awareness na yan, wala niyan dun sa luma kong camera. D-Max arrived at parking. So, ito yung honest verdict. Partial win sa license detection at panalo naman sa overall. Yung G6 Bullet sa pinakamalapit at dun sa gitnang parking slot, babasahin niya yung plate number. Yung pinakamalayo, unreliable. Pero, pagkasama na yung person detection, vehicle detection, at yung built-in AI, solve na yung problema natin nung simula nung video. Yung nasiraan ng sasakyan na 2 oras nang nakaharang sa harap ng tindahan at bahay namin,
Ngayon, may system na ako na magsasabi kung sino yung nasa harap ng bahay at tindahan. Real time. Worth it ba para sa specific use case ko? Oo, hindi lang dahil dun sa license detection. Kasi yung overall package, yung quality, AI, integration, yan yung inaasahan ko. Ito po yung review ko ng G6 Bullet. Comment down below po kung may gusto pa po kayong ipa-automate sa bahay at tindahan natin. Ako si Daryl at ito ang Automated Pinas. God bless po.